may galit ka sa kapatid mo, you talk to him. Yung gagawa ka ng kwento para masira lang yung kapatid mo, gagawa ka talaga ng kwento. Ibang klase ka. Parang ano yan mula sa ibang planeta. It's Marcos versus Marcos. Lulong daw sa droga ang Pangulo ayon sa kanyang kapatid mismo. Ito raw ang dahilan sa mga kaguluhan. Nagtatanong din ng ilang kritiko, fit pa nga ba ang Pangulo para mamuno? Grabe, nakakahiya. Yan ang buwelta ni Yuse Claire Castro. Anya, ang senadora, tila nasa ibang planeta. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Kapampangan, Mayap Abengi. Simulan na natin ang agenda. Presidential son, Congressman Sandro Marcos, bumuelta sa kanyang tita Amy. Mga paratang ng senadora laban sa first couple, hindi raw asal ng tunay na kapatid. Mga alegasyon ni Senator Amy Marcos, libelous ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Senate President Pro Tempore Ping Lacson, disappointed din. Another scandal fallout. DepEd Undersecretary Jiggy Olayvar nagbitiw na rin matapos madawit sa flood control kickback scheme. Leadership shake-up, umuugong muli sa Kamara. House Speaker Bogie D, papalitan nga ba? May kinasuhan na. Office of the Ombudsman naghain na ng kaso laban kay Saldico. Ilang opisyal ng DPWH at SunWest damay din. Ilang agricultural products ng Pilipinas exempted na sa taripa ni US President Donald Trump. At more tea, Ellen Adarna may mga pasabog na naman laban sa asawang si Derek Ramsey. The sibling rivalry heats up. May masamang bisyo raw ang Pangulo ayon sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos mismo. Ito ang sinisisi ng senadora sa katiwalian sa gobyerno at pagsadsad daw ng ekonomiya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Sa panahong balot sa matinding corruption scandal ang bansa at nakaladkad na mismo ang Pangulo, tila hindi lang ang kanyang moral ascendancy ang kinikwestiyon ng mga kritiko, kundi ang kanyang physical at mental health. Batid ko na nagdadrug siya! Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Goma ang nakikinis tuwing nagpa-party
Malaki na raw ang dulot ng impluwensya ng droga sa Pangulo. Ito ang mismong ipinaratang ng sarili niyang kapatid na si Senator Amy Marcos sa harap ng lagpas kalahating milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dahil umano sa konsensya, nilantad ni Senadora Amy na mula pagkabata, alam na raw ng Marcos family ang problema sa Pangulo tungkol sa droga. Tuluyan na raw naging daan ng bisyo ng Pangulo sa ongoing corruption issues sa bansa, kabilang ang sa flood control scandal. Pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalot ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at justisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Nadadawit ngayon si PBBM sa di umano'y pag-utos nito kay dating Congressman Zaldico na mag-insert ng 100 billion pesos sa BICAM process ng national budget. Siya raw ang nagkumbinsi kay PBBM na pakasalan si First Lady Liza Araneta Marcos sa pag-aakalang magkakadireksyon ang buhay ng nakababatang kapatid. Mas lumala ang kanilang paglulong, magkalulong sa droga. Parehas pa na silang mag-asawa. Nang maging Ilocos Norte Governor si PBBM, alam daw ng mga tao roon na halos hindi siya pumapasok. Sa tuwing may confrontation silang magkapatid, sinasabi raw ng Pangulo na magbabago na siya at aalisin ang bisyo. Pero ani Senadora Amy, naging cycle ito. Katunayan, tila may naging drug buddies pa ang Pangulo. Ilan sa di umano'y bahagi ng circle ay ang bilyonaryos na sina Inigo Zobel ng Zobel de Ayala clan, Antonio Tony Boy Florendo Jr. na anak ng Banana King na si Antonio Florendo Sr. at Antonio Lagdameo na Special Assistant to the President. Kasama rin umano sina Bong Daza at Edwy Cruz. Mas malala raw nang sa panahon ng kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kasama sa tinatawag na celebrities list ng Duterte admin si PBBM. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Matapos nito, nakiusap siyang itigil na ng nakababatang kapatid ang paggamit ng di umano'y droga. Pero nalulong umano ito lalo na nang manalo sa pagkapangulo. Maliban sa opisyal na takbuhan at kapag pumupunta yung nanay natin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi na raw matiis ng senadora ang pag-aalok mismo ng first couple sa anak nilang si Representative Sandro Marcos ng droga. Matapos ang bombshell speech ni Senadora Amy, itinapos na rin ng Iglesia ni Cristo ang dapat sanay 3-day rally nila dahil pagod na umano ang mga tao. Pinasinungalingan naman ni Representative Sandro Marcos ang naging pahayag ng kanyang tiyahin. Masakit daw na nag-resort ang kanyang tita Amy sa kasinungalingan at tila destabilization sa gobyerno para sa kanyang political ambitions. Dangerously irresponsible daw ang ginawa ng senadora at lahat ng mga pahayag nito ay hindi totoo. Buwelta pa ng presidential son, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Agarang sumagot dito si Senadora Amy. Anya, handa raw siyang magpa-DNA test para patunayan ang kanyang relasyon kay PBBM, pero dapat magpa-follicle test din ang kampo ni na Representative Sandro. Disappointed naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa ginawa ng kapwa mambabatas. Hindi raw nakaka-Pilipino ito at ang away kapatid ay kadalasang itinatago sa mata ng publiko.
Para sa akin, napaka-Pilipino nun. Hindi natin ugali ang Pilipino na ganyan. Nung napapanood ko yun, naawa ko pa Pamulo. Hindi ko siya kamag-anak. Hindi naman kami close. Pero nung naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ko sa kanya. Imagine the pain that he was undergoing, watching his own sister, lambasting him like that. Reaksyon naman ni Senate President Tito Soto, posibleng maging defining moment ito ng career ni Senadora Amy. Hindi na bago ang issue sa di umano'y cocaine use ng Pangulo. Nitong nakaraang taon, lumitaw na rin ang isang video ng kamukha ng Pangulo na gumagamit ng pinagbabawal na gamot sa gitna ng SONA season. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Live ilus para kay Palace Press Office Claire Castro ang mga naging pahayag ni Senador Amy Marcos laban kay PBBM. Pero nasa Pangulo na anya ang pasya kung ano ang gagawing hakbang sa mga paratang ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi naman naitago ni Yusek Castro ang kanyang pagkadismaya sa senadora. Grabe! Nakakahiya. I do not know if we can say na you're a disgrace sa Marcos family. Hindi naman siguro ako ang dapat magsalita no, kasi hindi ako pamilya ng Marcos. Diba? It's up to them. Diba? Kung yan ba yung mararamdaman nila sa'yo? Kung may galit ka sa kapatid mo, you talk to him. Hindi yung gagawa ka ng kwento. Para masira lang yung kapatid mo, gagawa ka talaga ng kwento. Ibang klase ka. Parang ano yan mula sa ibang planeta. Ilang araw matapos ang pasabog ni dating Congressman Zaldico, ilang bigating opisyal ang nalaglag sa gabinete ng Pangulo. Sa kanilang pagbitiw sa pwesto, ligtas na ba sila sa investigasyon? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Bagaman walang basihan ng social media statement ni resigned Congressman Zaldico ayon sa Malacanang, 3 opisyal sa ehekutibo pa rin ang bumaba sa pwesto. From a lawyer to a finance chief, malaking balasahan ang ipinatupad ng Pangulo ngayong linggo. Inanunsyo ng palasyo kahapon ang pagpapalit liderato ng gabinete sa ngalan ni bagong Executive Secretary Ralph Recto at Department of Finance Secretary Frederick Go. Pinalitan ni Recto si dating Chief Justice Lucas Bersamin. Si Go naman ang kapalit ni Recto sa finance portfolio. Bukod kay Bersamin, nagbitiw din si Amena Pangandaman bilang Budget Secretary. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Nag-resign din ang kamag-anak ni Bersamin na si Presidential Legislative Liaison Office Under Secretary Adrian Bersamin. Si Pangandaman at ang nakababatang Bersamin umano ang nagpaparating kay dating Congressman Zaldico sa utos ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. At ngayong araw, nagbitiw na rin si DepEd Undersecretary Trigiv Olivar, ang umano'y kausap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para mag-ayos ng 15% kickback para sa opisina ni dating ES Bersamin. Simula nang umugong ang flood control probe, nasibak sa pwesto si Senate President Cheese Escudero. Napalitan si presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez at nag-resign si former DPWH Secretary Manuel Bonawan. Sa kabila ng sunod-sunod na resignation sa administrasyon, kumpiyansa ang gobyerno na matatapos ni PBBM ng matiwasay ang kanyang termino hanggang 2028. Bagaman nabanggit din ang Pangulo sa pahayag ni Zaldico, wala raw dapat siyang ipaliwanag hanggat hindi umuuwi ang dating mambabatas at ihinahayag sa korte ang kanyang salaysay. Patuloy naman nasasailalim sa investigasyon ang mga nagbitiw na cabinet official. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang makakatakas, opisyal man o private individual. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Solid pa rin na ang suporta ng Lakas CMD kay PBBM sa harap ng alegasyong siya ang utak ng bilyon-bilyong pisong insertion sa 2025 budget.
Ayon sa partido, ebidensya ang kailangan sa issue, hindi political theatrics. At kaugnay niyan, makakausap natin Lakas CMD spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Magandang gabi po sa inyo, Congressman Adyong. Magandang gabi po, Ma'am Corina. Magandang gabi po sa inyong mga taga-subaybay. So pag sinabi po nating malakas pa rin ang suporta at hindi matitinag, yung suporta po ng Lakas CMD sa Pangulo, exactly what does that mean? Well, una-una po, ang political party po ng Lakas, we are standing on a position that we adhere to truth, the fidelity to the Constitution, and our respect to the rule of law. Nakita po natin yan starting from the time when the President revealed this mess itong sinasabi pong flood control during the SONA, no? So I think the President, when after he mentioned this in the SONA, immediately when everyone was trying to investigate, no, yung sabi po niya, we have to have a separate investigative body that would really dig deeper into this mess, into this controversy, and these allegations should be backed up by facts, no, documents and evidences. So we think it's proper that we allow this administration to proceed with its investigation, having there the ICI, in order to not only the investigation that being conducted by the legislature, which is ang purpose naman po is in aid of legislation, but to file an actual cases against those who will be named in the investigation of ICI. So you speak for Lakas CMD. Paano naman po, ano po ang inyong pulso doon sa iba pang mga partido sa mababang kapulungan? Sa amin po, 100 plus po ang members ngayon ng Lakas in the House of Representatives. So we are very solid in supporting the administration's call for accountability. And accountability, when you speak about accountability, it has to go through due process as well. Because the rule of law speaks that any investigation or any cases to be filed against any individual should also be given the time to counter these allegations and for proper forum to be discussed, no? And as well as to uphold and promote the rule of law, which is basically allow the courts, if there are cases to be filed, to operate. Ano naman po ang masasabi ninyo in behalf of the party tungkol sa mga pasabog po ni Zaldico laban sa Pangulo? But we joined the call of all segments in our society that he has to come home. If indeed what he claims to be that these allegations happened, the more reason for him to come home and submit a statement, sworn statement, so that he can also be open for cross-examination. I mean, in terms of integrity, in terms of credibility, it's very easy to accuse somebody, but it has to be also tested by way of cross-examination. And the only way for the courts to allow such testimonies should be also made under oath. So I think it's proper that the former congressman should come home. Wag po niyang gawing parang Netflix yung series na per episode yung bagsak niya sa kanyang Facebook account. I think it's right. It's now the right time that he has to come home and make all these allegations open, made under sworn statement, so that the proper investigative body can also look into these allegations and allow the will of justice operate, no? So ganun lang po. We join the call of everyone, no? Not only from Lakas, but even among those Congress members who are not necessarily an ally of this administration, actually doubting this as testimonies. Because sabi ko nga, ang dali-dali lang mag-akusa. Come home, if you think that your accusations are real and based on facts, the more reason for you to come home and file these cases. Reaksyon naman po sa mga akusasyon kahapon ni Senadora Amy na gumagamit daw ng illegal na droga ang kanyang kapatid. You know, ma'am, I can only imagine the pain because as a family member, o lahat naman po tayo may pamilya at may kapatid. I mean, the last person you would expect to go destroying one's credibility is someone who is very dear to you, no? So I could just imagine the pain of a family member. It is something that we don't expect that a sibling would do, saying all this, all this damaging the reputation of a person, not necessarily the office, but the person himself. In front of more than 600 plus strangers. Mm-hmm. So I guess tama po, I agree with all of those personalities na nagsalita po, nakakabahala. If for example what she intends to really do is to correct this administration or correct his brother, reform his brother, then there's a proper way to do that.
I mean, what's painful, kung ako po tatanungin niyo, what's painful is that she drumbeats on the narrative that is being championed by the perceived detractors of this administration. Mas lalong nakaka-painful para isang kapatid, para po sa akin, na yung mga nasasabi pong naratiba ay alam po natin yun po yung naratiba ng mga perceived detractors po nitong administration na ito. So pwera na lang po kung siya ay makakapagpakita ng ebidensya. I mean, incontrovertible evidence. Yes. Yes, exactly. I agree. Those who accuse should be the one to, to prove that the accusations are correct. No, it should not be the one being accused who needs to come out and then present na inosente ako dito. Kung sino po yung nag-aakusa, sila po yung magbibigay ng ebidensya. Hindi po burden of proof ng isang inaakusahan na siya po ang magpasabi na inosente ako sa mga sinasabi nito. The accuser has that burden of proof. Okay. Yung cabinet shake-up po ba, bilang huling tanong, yung cabinet shake-up po ba ay dapat naming ipag-alala? Yung nagpapalit po ng Executive Secretary, Department of Finance, etc.? Una po sa lahat, the moment po that they sign their signature accepting the offer of this administration to be part of the cabinet, alam po naman nila na anything can happen and the shake-up of cabinet member can happen anytime. They are working at the mercy of the president, no? Kasi they're basically working there based on trust and confidence. So alam naman po nila na anytime can happen. Nangyari lang man po na ngayon na maraming mga issues na ito. So I think ready naman po kasi immediately Secretary Recto assumed the office of the Executive Secretary, which I believe is more than capable of handling the office. He has been part of the legislature. He was a congressman. He was a senator, and then he became Secretary of Department of Finance. But in terms of capability and ability, I don't see any reason why we should really be concerned about. Kasi alam po natin ang napalitan at pumalit ay mga kwalipikado rin po. This is a purely executive decision on the part of the president on how he can manage his cabinet. So I guess we leave that to the palace to do some needed reforms po. Kailangan po ba ni Ginoong Frederick Go na mag-divest ng kanyang interes sa iba't ibang mga negosyo bilang Finance Secretary? Well, I think as a public servant, no, it requires that we need to file our SALN. We need to divulge all business interests that we have. Once you take on this job of being a public servant, it is mandated according to our laws that you need to file and make known of all the interests, the peculiar interests that you may have in businesses whatsoever, so that it would avoid any conflict of interest or giving undue advantage to these companies or business interests that you may have. So I guess, that's just proper. That's according to the law. Maraming salamat po sa inyong oras. Lakas CMD spokesperson, Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adion. Thank you, sir. Maraming salamat din po, Ma'am Tina. 3 dekada ng ama, 3 taon ng anak. Kapwa humarap sa malalaking protesta dahil sa alegasyon ng korupsyon ang mag-amang Marcos. Pero ang tanong ay kung sasapitin ng anak ang kapalaran ng ama. Noong 1960s at 70s, ikinasa rin ang malalaking protesta laban kay Marcos Sr. Marami pinangunahan ng mga estudyante, ang pinakamalaki tinawag na first quarter storm laban sa kahirapan, korupsyon at banta sa demokrasya. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, pinakamalaking pagkilos ang trillion peso march noong September 21 na sinundan ng INC rally at nalalapit na November 30 rally ng civil society ngayong buwan. Malalaking protesta rin ang hinarap noon ni dating Pangulong Joseph Estrada noong late 90s at early 2000s dahil din sa alegasyon ng korupsyon, cronyism at bad governance. Kung humantong sa People Power Revolution sa EDSA noong 1986, ang galit laban kay Marcos Sr. at sa EDSA 2 naman kay ERAP, lumutang kamakailan ang balitang pagpapatalsik at destabilization laban kay Marcos Jr. May nagtulak ng Marcos resign, revolutionary government at withdrawal ng support ng militar, mga bagay na hindi nangyari. 68 years old si Marcos Sr. na mangyari ang EDSA 1, 68 din si Marcos Jr. ngayon. Noong EDSA 1 at 2, may partisipasyon ang militar na hindi nangyari ngayon. Ayon kay One Sambayan convener at law professor Howard Calieja, naging parehong issue man ang korupsyon sa EDSA 1 at 2,
mas professional na ang militar ngayon na mas nakatutok sa banta ng China kaysa sa internal threat. I think isa pa rin yan nakatulong dito kasi whatever happens in this destabilization, apparently yung mga gustong pumalit o mag-destabilize are identified with the China regime. So mga pro-China regime yung mga gustong pumalit. So I think that also tipped in favor of the military not supporting any destabilization effort. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang alternatibo sa civil society. Kung may Cory Aquino at Gloria Arroyo noong EDSA 1 at 2, may hindi tanggap si Vice President Sara Duterte. Mas hindi rin katanggap-tanggap ang itinutulak ng iba na revolutionary government, junta o kudeta, mga bagay na labag sa konstitusyon. Kaya hindi rin naabot ang so-called tipping point na hahantong sa pagpapalit ng gobyerno. Unlike EDSA 1, we had a clear alternative to President Marcos Sr. EDSA 2, there was a clear alternative, although nagkamali pa rin tayo. Akala natin tama si GMA, nagkamali pa rin in the end. Ngayon, the alternative is we have to remember the alternative has been impeached in the House. So there's also a corruption issue with the alternative. Hindi siya malinis na alternative, number one. Number two, as already discussed, the alternative is very much linked to a pro-China tendency. So I think doon pa lang hindi na pagtatanggol yung ating karapatan at yung paglaban sa korupsyon. Maihahambing ang sitwasyon noong 2005 nang sumabog ang Hello Garci scandal ng nooy Pangulong GMA. May mga miyembro ng gabinete ang nagbitiw. Marami rin ang nagkilos protesta. Pero hawak ni GMA ang liderato ng militar. Hindi nanawagan ng pagbaba sa pwesto ang simbahan at nanatiling tapat ang Vice President niya na si Noli De Castro na hindi rin daw katanggap-tanggap sa lahat noon bilang kapalit o alternatibo lalo na mga negosyante. Fast forward to 2025, ayaw na rin ng mga negosyante at civil society ang anumang hakbang na labas sa konstitusyon bilang ending sa flood control corruption scandal. Matamlay din sila maging sa martial law dahil sa hindi magandang karanasan ng bansa at maging sa impeachment laban sa Pangulo. Mas gusto nilang gumulong ang batas at proseso, mapanagot at makulong ang may sala. Business people in general do not like uncertainty because all this talk about military coup, uprising and all that, these are extraordinary and unpredictable things. What I remember business people tell me, that especially the elder business people, the worst thing in an economy is uncertainty. The undemocratic means are very drastic and very worrisome. That is why there is hope that the legal process, the institutions of Philippine democracy will hopefully be able to correct itself. When we say accountable, let us see where the evidence leads. And if this evidence leads to anybody high up in the government, whether they're relatives or friends or close associates, it should not matter because if you steal from the government, pag ikaw ang nagnakaw sa gobyerno, dapat din maging accountable ka regardless of who you are. And when we say makulong, may experience na tayo niyan, Willard. Nakulong nung Napoles, nakulong nung PIDAF, pero nakawala. We have to make sure that there is certainty of conviction this time, no? I think it's the certainty of conviction that will dissuade any other adventurism into corruption in the future. Sabi pa ni Calleja, dapat din maibalik sa bayan ang anumang nakaw na yaman at mawala ang systemic corruption na hindi mangyayari kung tao lang ang mapapalitan. Sa showbiz, nakasungkit na rin ang Oscar Award ang Hollywood superstar na si Tom Cruise. Ang detalye mula sa ating kasamahang si Mateo Gudicelli. Mateo? Thank you very much, Pinky. Mission complete for Tom Cruise as after more than 4 decades of acting, he finally has an Academy Award. Tom accepted an honorary Oscar sa Annual Governors Awards sa Los Angeles, California. Sa kanyang emotional acceptance speech, the Hollywood superstar paid tribute to filmmakers and talked about the power of movies.
So cinema, it takes me around the world. And it helps me to appreciate and respect differences. It shows me also our shared humanity, how alike we are in so many ways. And no matter where we come from, in that theater, we laugh together, we feel together, we hope together, we dream together. And that's why it matters. That is why it matters to me. So making films is not what I do, it is who I am. And I want you to know that I will always do everything I can to help this art form, to support and champion new voices, to protect what makes cinema powerful, and hopefully without too many more broken bones. That would be nice. Tom was previously nominated for 4 Oscars, including Best Actor for his roles sa Born on the 4th of July at Jerry Maguire. Bukod sa kanya, Dolly Parton, Debbie Allen, and production designer Wynn Thomas also received an honorary Oscar. From one legend to another, binigyang pugay ng Royal Mint si late Queen frontman Freddie Mercury with a special 2-pound coin. The coin features Freddie's signature and depicts him in one of the most unidentifiable poses. Kuha ito from 1968 performance ng Queen sa Wembley Stadium. This year's marks the 40th anniversary of the band's 1985 Live Aid performance and the release of their album, A Night at the Opera. Bumisita mismo ang kapatid ni Freddie, sa Royal Mint to strike the very first coin herself. I think he would be very honored and delighted that he would be on a royal coin with him and the king. Well, as Freddie died young, he didn't get the chance of being awarded a royal medal for his talents in the music world. So to have a royal coin this way is wonderful and very fitting. PBBM inabsuelto ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa flood control scandal. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane. May
Kaugnay na sampulan na sa Sandigan Bayan matapos kasuhan ng ombudsman si dating Congressman Saldico, ilang opisyal ng DPWH Region 4B at SunWest Board of Directors. Ito'y kaugnay sa questionabling flood control project sa Oriental Mindoro worth almost 300 million pesos. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Ano na ang update, Joan? Corina, ilang araw matapos ang pasabog ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico tungkol sa flood control project insertions, formal na ngang sinampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman ang dating kongresista. Kaugnay ito sa mga maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Personal na nagtungo sa Sandigan Bayan kaninang hapon si Assistant Ombudsman at Spokesperson Nico Clavano para ihain ang mga kasong malversation of public funds through falsification of public documents, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Republic Act 3019 for receiving unwarranted financial and pecuniary benefits. Naiugnay kasi ang pangalan ni Ko sa 289.5 million peso flood control project na isang road dike sa Nauhan, Oriental Mindoro na substandard ang pagkakagawa. Ang kontratista na nasabing proyekto, SunWest Incorporated, na co-founder at sinasabing beneficial owner si Ko. Ito ang unang beses na may nakasuhan mula sa mga nasangkot na personalidad sa flood control scandal. Ayon kay Clavano, inirekomenda na ng panel of ombudsman prosecutors ang no bail para sa malversation charge. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos, and in line with the law and jurisprudence, the panel of ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Bukod kay Ko, kinasuhan din ang iilang mga opisyal ng DPWH Region 4B, kabilang ang Regional Director, Assistant Regional Directors, Project at Materials Engineer at Quality Assurance Chiefs. Kasama rin sa mga akusado ang Board of Directors ng SunWest. Haharapin din nila ang mga kasong malversation of public funds at graft and corruption. Agad na rin naghain ng motion for the urgent raffle of the cases ang Ombudsman at maging ng issuance ng warrant of arrest at hold departure order para sa mga kinasuhang personalidad. Sa ngayon, hindi pa rin natutunto ng mga otoridad kung nasaan si Ko at hindi na rin ito muling nakita sa kamera magmula nitong nakaraang SONA. Matatandaang naiulat na nagpagamot sa US si Ko at hindi na bumalik sa bansa. Pero nananatili ang pangako ng Ombudsman sa taong bayan. Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Those responsible will be held to account. Patuloy daw na magbibigay ng updates ang tanggapan ng Ombudsman tungkol sa iba pang mga kasong kaugnay sa flood control scandal dahil ayon kay Clavano kanina mayroon pang mga iilang mga kaso na under preliminary investigation at fact-finding phase. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Corina. John, ano ang magiging problema dahil wala dito si Ginoong Saldico at hindi alam kung nasaan siya? The charges will be sent to his legal counsel, tama? Tama yan, Corina. Sa ngayon, ayun nga, ni-request na ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman rather, sa Sandigan Bayan na ma-issue na sana kaagad itong warrant of arrest para kay Zaldico. Dahil kapag na-issue itong warrant of arrest, ay maaari nang magpetisyon para makansela ang pasaporte ni Zaldico. So dito pa lang makakapag-aksyon itong DFA para makansela ang kanyang passport at hopefully ay mapabalik nga siya dito sa Pilipinas. So yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw dahil syempre pag-aaksyon na ito ng Sandigan Bayan ngayong nasa kanila na yung kaso. Corina. Maraming salamat si Joan Manalo, nag-uulat live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Tila inabsuelto ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si PBBM sa multi-billion peso flood control scandal. Siya raw mismo ang naghawak sa pera. Kaya alam niya kung kanin-kanino ito napunta.
Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Matapos Romualdez pangalanan ni na resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico, si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal, tila promeno si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at pinabulaanan ang pagkanta nito. Sumulat umano si Bernardo kay PBBM kahapon, ilang oras bago i-anunsyo ang sunod-sunod na resignation sa gabinete. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Zaldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Ngayon, si resigned Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, DepEd Undersecretary Traigiv Olayvar, DPWH Secretary Manuel Bonoan at Executive Secretary Lucas Bersamin ang itinuturo ni Bernardo. Sa sulat ni Bernardo, absuelto si PBBM. Sa 100 billion pesos daw kasi na ipinasok sa budget, 81 billion lang ang napunta at nahawakan ni Bernardo. Ang lagpas 20 billion pesos sa ibang ahensya na raw na isingit. Sa 81 billion pesos, 52 billion pesos dito, personal na hinawakan ni Bernardo, kaya makapagpapatunay daw siya na hindi napunta sa Pangulo ang pera dahil ang dalawang undersecretaries ang kausap niya. I heard Zaldico's statement that he delivered 25 billion to President Marcos and Speaker Romualdez, representing the commitment for the 100 billion. This could not be true because I handled the 52 billion pesos and I caused the delivery of the commitment for the 52 billion to Yusek Traigiv Olayvar. Personally, Mr. President. Nang tanungin daw ang nakatatandang Bersamin kung anong gagawin sa 52 billion pesos, sila na raw ang bahala dito. Bagaman courtesy resignation ang ginawa ng mga nabanggit na opisyal, the handwritten letter was given to the President yesterday. As I think Monday, Mr. President. Yesterday. And at 2 p.m. And thereafter, he asked There for were resignations. he asked for the resignation. In this case, Mr. President, courtesy resignation is a euphemism for firing. ang tingin ni Blue Ribbon Chair Lacson, wala talagang kinalaman ang Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mga opisyal daw ng DPWH ang makakasagot kung totoo o hindi ang mga revelasyon ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, sa gitna ng mga aligasyon ni Co, 1 bilyong pisong proyekto ang nadiskubre raw ni Leviste na ginawa umanong gatasan ng DPWH. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ang mga regional directors ng DPWH ang nakakaalam sino ang proponents ng mga proyektong ito. Kaya kung gusto natin malaman ang katotohanan sa pag-propose ng mga proyektong ito, dapat nating tanungin ang mga regional directors ng DPWH. Ito ang panawagan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, kasunod ng umano'y 100 billion peso insertion list ni Pangulong Bongbong Marcos na inilabas ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Congressman Leviste, naberipika ng kanyang opisina ang isa sa mga line item sa kanyang distrito na inilabas ni Co. Personal din itong sinuri ng Billionaire News Channel. Ito ang General Aguinaldo Magallanes Nasugbu East-West Road. 3 package ang inserted sa 2025 GAA na nagkakahalaga ng 350 million pesos per contract. Noong Setyembre pa, iniimbestigahan ko bilang isang maanomalyang proyekto dahil ito ay ang pinakamalaking slope protection project sa buong Region 4A sa 2025 sa halagang mahigit 1 bilyong piso sa isang lugar na konti lang ang tao. Ayon kay Leviste, bukod sa overpriced, tila ipinasok daw ang proyekto para pagkakitaan. Kaya tinanong niya raw sa DPWH Calabarzon Regional Office kung bakit ito pinondohan. Meron formal na sagot na ito po ay
ni-request din ng DPWH. Pero hindi nga siya lumabas sa NEP. Lumabas lang siya sa GAA. Yung unofficial na sagot ay meron talagang nagpababa ng pondo para sa mahigit 1 bilyong pisong proyekto na ito. Una nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga paratang ni Ko, kaugnay ng umano'y 100 billion peso insertion na iniutos umano ng Pangulo. Pero ani Congressman Leviste, dapat magkaroon ng mas malawakang investigasyon patungkol sa mga inilabas na impormasyon ng dating kongresista. Dagdag pa niya, hindi raw dapat mag-focus sa agenda ng umano'y tumitestigo, kundi sa kung paano ang naging implementasyon ng mga proyektong kabilang sa alleged 100 billion peso insertion list. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. The national government and the World Health Organization are ramping up disaster response efforts. Bukod sa mga ayuda, layon din nilang i-address ang long-term needs ng communities affected by recent typhoons. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Nakipagpulong ang mga international health partners sa Department of Health para makipagtulungan na maabot sa pinakamabilis na paraan ang mga lalawigan na nangangailangan ng tulong dahil sa pananalasa ng mga nagdaang bagyong Tino at Uwan. We are here to align our efforts, leverage our combined expertise, and make decisive commitments that will translate directly into immediate relief of those affected. Ayon sa DOH, kailangan ng epektibong serbisyo para sa mga apektado ng kalamidad at makapagbigay ng panibagong pag-asa sa mga labis na nawalan, lalo na sa mga tinatawag na GIDA o Geographically Isolated and Disadvantaged Areas na mahirap maabot, nasa liblib at hindi mapasok ng transportasyon. Ayon sa WHO, hindi lamang conventional na tulong gaya ng relief goods at mga gamot ang dapat maipaabot sa kanila. Marami pang ibang gamit na pangmatagalan na mapapakinabangan ng mga komunidad gaya ng Starlink for connectivity, airlift equipment at iba pa. We are having the presence of embassies, we are having the presence of private sectors, and the bilateral agencies today are more also bringing your attention to assist the non-conventional items. Para sa DOH, patunay daw ito na malaki pa rin ang tiwala ng international partners sa trabaho ng ahensya para sa mga Pilipino. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Matapos ang 2 buwan sa pwesto, House Speaker Bogie D, papalitan na nga ba? Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa Elliptical Road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Nagpulasa na ang puwersa ng INC pero ang Duterte supporters mas tumindi ang panawagang Marcos resign. Kasunod yan ang pasabog ni Senador Amy Marcos na drug user daw ang Pangulo. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy live mula sa EDSA Shrine. Ian, ano na ang sitwasyon dyan? Pinky, muli nga nagsama-sama para sa isang kilos protesta ang mga supporters ng mga Duterte dito sa kahabaan ng EDSA Ortigas northbound lane para ipanawagan ang muling pagbaba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto bilang Pangulo.
Sa gitna yan ng kilos protestang isinagawa ng grupong Sambayan dito sa EDSA Ortigas ngayong Martes matapos ang revelasyon ni Senator Amy Marcos kagabi na bumabatak ng droga ang Pangulo na kanyang kapatid. Ayon kay Sambayan Secretary General Eric Celis, hindi destabilization ang kanilang panawagan kundi ang restoration ng konstitusyon. Ayon naman kay Mandaluyong City Police Chief Police Colonel Renan Patam, walang naipakitang permit ang grupo para magkilos protesta dito. Nakantabayan niya ang higit 100 pulis para tiyakin ang seguridad dito sa lugar at aabot daw sa 200 ang nagtipon-dipon dito sa EDSA Shrine as of 3 p.m. nang magsimulang dumating ang mga rallyista. Naasahan naman na mas kokonti na ang mga rallyista ngayong kakaunti na lang sila dahil nag-disperse na ilan sa kanila. Pinky, as of 5 p.m. ay unti-unti na nga nag-disperse ang mga pro-Duterte rallies dito sa kahabaan ng northbound lane ng EDSA Ortigas dahil nga marami sa kanila ay umuwi na. Pero sa kabila ng dispersal na yan, ilan naman sa mga rallyista coming from sa hanay nila ay pinili pa rin na mag-stay dahil ilan nga sa mga nakausap natin sa kanila sinabi sa atin na hindi pa rin dumarating yung sundo nila na bus para makauwi sila sa kanilang mga bahay sa Baseco Compound sa Tondo, sa Maynila. Marami sa kanila ay nakasuot ng kulay green na siyang sumisimbolo ng kanilang suporta sa Duterte family. At kung mapapansin nyo nga dito sa aking likuran, sa gitna ng rush hour ay bahagya rin nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko yung nangyaring protesta kanina at as of this time 6:57 p.m. ay nabawasan na ang bilang ng mga pro-Duterte rallies na nakiisa sa naging panawagan ngayon na bumaba si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto bilang Pangulo. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Ian Maghanoy. Nag-uulat ang live mula sa EDSA Shrine. Mabilis ang naging turnover kay bagong Executive Secretary Ralph Recto matapos magbitiw si Lucas Bersamin bago maging kanang kamay ng Pangulo. Ano-ano nga ba ang kanyang mga trinabaho? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Bukod sa legacy bills ng bagong Executive Secretary, kilala si dating Finance Secretary Ralph Recto sa 60 billion peso fund transfer ng excess appropriation ng PhilHealth patungong National Treasury. Marami ang umalma rito. Isa na ang health advocate na si Dr. Tony Liachon. Ibinalik naman na ang 60 billion peso sa PhilHealth. Pero ang tanong ni Liachon, bakit tumagal pa ang remittance nito at tila hindi naging priority? Para kay Liachon, hindi magandang desisyon ang i-appoint ang tulad ni Recto bilang Executive Secretary. Sa panayam nito sa Billionaire News Channel, marami umanong red flag si Recto. Bukod kasi sa usapin ng PhilHealth, controversial din ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o TRAIN Law of 2018 na brainchild ng dating finance chief. Sa ilalim ng TRAIN Law, ilan sa mga pinatawan ng mas mataas na excise tax rates ang petroleum products at mineral products. Ayon kay Liachon, nag-trigger ng inflationary pressures ang batas na ito na nagpapakitang revenue ang prioridad at hindi social justice. Kung maipapalit daw sa Executive Secretary, hindi dapat isang recycled political figure at mas lalong hindi yung may bahid ng kontrobersya. Pero suportado si Recto ng Federation of Philippine Industries at sinabing ang track record ni Recto ay patunay sa maiaampag nito sa panahon na crucial ang investor confidence at fiscal stability ng bansa. Ngayong si Recto na ang Executive Secretary, nangako raw ito sa Malacanang na hindi mawawala ang pagiging ekonomista niya sa paggampan bilang kanang kamay ng presidente. Kaya naman, ang 2026 budget inaasahan ng palasyo na maipapasa on time. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Kasunod ng cabinet shake-up sa Malacanang, usaping kudeta naman na ang lumutang sa Kamara. Sino kaya ang nilulutong papalit kay 2-month-old House Speaker Bogie D? Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sa gitna ng awayang pamilya Marcos, tila nanganganib daw ngayon at naiipit sa bakbakang ito ang mga lider ng Pangulo. Partikular ang ugong-ugong na pagpapalit na naman ng liderato sa Kamara. Iniuugnay din ang alingas-ngas na ito matapos magsipagbitiw sa pwesto ang ilang matataas na cabinet officials
na sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. May mga lumulutang na dapat na raw palitan si House Speaker Bogie D dahil sa simula't simula pa lang ng kanyang pagpalit kay dating House Speaker Martin Romualdez ay mahina raw ito sa kanyang pamamahala sa mababang kapulungan. Itinuturo ng ilang kongresista ang mga nagiging posisyon ni Speaker D sa ilang mga isyong kinasasangkutan ng Kamara. Ayon kay Caloocan City Representative Egay Erice, may ilang kongresista raw ang tila nasaktan ng suportahan ni D ang pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill. Bukod pa rito ay ang pagpapahinto noon ni D sa investigasyon ng House Infrastructure Committee sa flood control scandal. Katwiran kasi ni Speaker, wala naman daw tiwala ang taong bayan sa investigasyon ng Kamara, kaya mas mabuting ipasa na lamang sa ICI ang bola. Ikinakabit din sa umano'y mahinang liderato ni D ang pasya niya kamakailan na hindi napadaluhin ang mga kongresistang inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para magpaliwanag sa issue ng flood control project. Sa kanyang liham sa Blue Ribbon, hindi na raw kailangan pang dumalo sa Senate hearing ang mga dawit na kongresista dahil isinumiti na nila ang kanilang partisipasyon sa ICI. Pero ayon sa ilang kongresista, hindi pa umabot sa kanila ang pinalulutang na kudeta laban sa House leadership. Maliban sa sabi ni Bacolod Congressman Albi Benitez na kung mayroon man nito ay pakanalang daw ito ng mga loyalista ni Romualdez. Sila raw ang mga nag-iingay at gusto raw kasi nilang pagtutuloy at hindi pagbabago ang dapat nangyari sa liderato ni Romualdez. Para naman kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, mahirap ang kinakaharap ni Speaker D sa kanyang pamumuno sa Kamara. Hindi pa rin daw kasi nakakaalpas ang mababang kapulungan sa kaliwat kanang eskandalo na kinasasangkutan nito mula nang maupo si Speaker D. Ayon sa mambabatas, dapat doble kayod ang gawin ni Speaker D para manumbalik ang tiwala at kumpiyansa ng kapwa nila mambabatas sa kanya. Pero willing naman daw siyang sumuporta sa kahit na sinong pumalit basta't nakasuporta din ito sa mga agendang may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa. Naniniwala naman si Congressman Erice na mahirap ang kalagayan ni Speaker D dahil mga tao pa rin daw ni Romualdez ang nakapaligid sa kanya. Posible raw na si Deputy Speaker Ronnie Puno ang pumalit kay Speaker D. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Patuloy na iniinda ng business sector ang epekto ng flood control scandal at ingay sa politika. Humina na raw ang tiwala ng mga investor at posibleng pangarap na lang ang target na economic growth. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Kung ang ordinaryong mamamayan ay nakaabang sa teleserye ng totoong buhay, abangers din maging ang mga ekonomista. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni De La Salle University School of Economics Professor Dr. Jesus Felipe na tila wait and see ang nagiging sitwasyon sa economic growth ng bansa. Ani Felipe, ramdam agad ang epekto ng mga galaw sa politika at ng nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Mabagal na paggastos, humihinang consumer at investor confidence at lalo pang nalalayo ang growth targets ng economic team ng gobyerno. Both consumers and investors are really waiting to see what happens. This is a standard in all economies when there are situations like this one. So what we observe is that both agencies, consumers and investors are refraining from spending. Ayon pa kay Dr. Felipe, mula sa inaasahang 5.5 to 6.5% na growth targets ngayong taon at ang 6.5 to 8.5% targets ng mga nakaraang taon, tila lumiliit na ang projections. Hindi lamang dahil sa political turmoil, kundi dahil nananatiling low productivity economy ang Pilipinas. Paniwala ni Felipe, dahil ito sa mahigit kalahati ng mga manggagawang Pilipino ang nasa low wage at low productivity sectors tulad ng agrikultura, informal trade at construction, mga sektor na tinawag ng structural trap na ilang dekada nang hindi malusutan ng bansa. So what corruption is doing is making things even worse in terms of how the country moves forward and what is going to happen during the next few years. So we need to differentiate between the shock that is happening now and the reality of the nation, even without the corruption scandal.
Nauna nang sinabi ni outgoing Finance Secretary Ralph Recto na hindi inaasahang mahihit ng gobyerno ang growth targets nito. Ani Recto, nasa 4.7 to 4.8% lamang daw ang nakikita niyang taya ng economic growth ng bansa ngayong 2025, bagay na kung magkakatotoo ay magiging pinakamahinang paglago ng ekonomiya mula noong 2011 nang magdesisyon ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na babaan ang gastos dahil sa pangako ring labanan ang katiwalian sa kanyang unang taon bilang presidente. You see, 4% for an economy like the Philippines is very low. We need to grow much faster, precisely to increase incomes, wages, and income per capita. So 4%, if it materializes, it will be really a tremendous blow for all of us. Kino-question din ni Felipe ang madalas na linyang kulang ang pondo. Giit niya, may kapasidad ang gobyerno na gumastos at dapat itong gawin, lalo na sa infrastructure, education at health. Bagay na sana raw ay masolusyonan sa gitna ng pag-imbestiga sa aligasyon ng korupsyon at ang nagpapatuloy na cabinet shake-up. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Achievement unlocked. Inanunsyo ni Trade Secretary Cristina Roque na exempted na sa US tariffs ang ilang agricultural products. These include coconut, copra oil, coconut water, desiccated coconut, and fruit juices. Exempted din ang processed pineapples, confectionery goods, fresh and processed bananas, tuna fillets, and dried fruits. Incoming Finance Secretary Frederick Go also says these products generated over $1 billion in export value last year. Dagdag ni Go, tuloy pa rin ang negotiations ng Pilipinas para ma-exempt ang iba pang export products. U.S. President Donald Trump had imposed a 20% tariff on Philippine exports, pero naibaba ito ng 19% matapos mag-meeting sina Trump at President Bongbong Marcos sa Washington last July. All set na po ang Philippine team exactly 3 weeks before the 2025 Southeast Asian Games. More than winning medals, athletes say they are ready to show their dedication to bring pride to the country. Narito po ang agenda report ni Sheila Salaysay. Matindi ng preparasyon ng ibang bansa, tiniyak pa din ng Philippine Olympic Committee na ready na ang Team Philippines sa upcoming 2025 Southeast Asian Games. Gaganapin ang SEA Games sa December 9 to 20 at lalahukan ng higit kumulang 1,600 Philippine delegates sa 3 lungsod, Songkhla, Chonburi at Bangkok sa Thailand. May halos 50 sports na ilalaban, kasama ang 4 na demonstration sports. Kaya asahan ng intense action sa mga host venue. Kahit malaki ang hamon, determinado ang POC na ipaglaban ang bawat medalya. Target nilang maulit o mapantayan ang medal tally ng Pilipinas noong 2023. Isang benchmark na patuloy na inspirasyon sa ating mga delegasyon. Pinapalakas ang training, inaayos ang logistics, at pinatitibay ang koordinasyon sa bawat National Sports Association. Bagamat may mga limitasyon, high confidence ang POC sa kakayahan ng ating team. Araw-araw, tuloy ang intense na ensayo, paghubog ng disiplina at paghanda sa physical at mental aspects. Mga key ingredient para sa solid na performance. Sa huli, higit pa sa medalya ang laban na ito. Isa ito sa mga chance ng ating mga atleta na patunayan ang lakas, dedikasyon at dangal ng Pilipinas sa mas malawak na entablado ng rehiyon. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. US President Donald Trump bukas sa military action laban sa mga drug cartel sa Mexico. Susunod yan sa Agenda.
traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sisilipin daw ng AFP ang source of funding ng kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Tutumbukin nila kung sa local o posibleng foreign group hinugot ang pondo. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Para sa Philippine Navy, malinaw na pinondohan at pinaghandaan ang kilos protesta sa People Power Monument nitong linggo hanggang Lunes ng gabi. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, naging grande ang preparasyon ng kilos protesta mula sa mga pagkain at iba pa. Kaya aalamin nila kung saan galing ang pondo ng demonstrasyon, partikular kung local o domestic o foreign group. The support system was unusual when it comes to admin requirements or admin support given to the participants of the rally. And we are checking all possible leads, especially when it comes to funding. If this were done by domestic or maybe even, for all we know, foreign groups. Ang UPI ay binubuo ng mga retiradong opisyal ng AFP, religious groups at iba pa. At muli raw nitong ipinanawagan sa kanilang programa ang pag-aklas ng mga sundalo sa pamahalaan. During the rally conducted over the weekend at the People Power Monument, there were again calls for the AFP to do unconstitutional actions. Iimbestigahan din ng AFP kung may aktibong sundalo na sangkot sa di umano'y tangkang destabilisasyon. Una nang sinabi ni DILG Secretary John B. Cremulya na paiimbestigahan ang mga nanawagan ng pag-aaklas sa gobyerno dahil ito anya ay malapit sa inciting to sedition. Sa kabila naman ng lumalakas na ingay sa politika, muling giniit ng AFP na nananatili silang tapat sa konstitusyon. Para sa agenda, Francis Polve, Billionario News Channel. Naghahanda na ang iba't ibang labor groups sa ikakasang malawakang protesta sa November 30, Bonifacio Day. Ang panawagan nila, bumaba na raw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, pati na rin si Vice President Sara Duterte. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Marcos resign! Duterte resign! Duterte resign! Marcos resign! Wala raw mapipili kina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Dapat silang dalawa mag-resign. Ito ang nagkakaisang panawagan ng Working People Against Corruption o WPAC at ang Kilusang Mayo 1 o KMU. Napapagod na raw sa paghahanap buhay ang mga manggagawa na may malaking kaltas sa buwis mula sa kanilang mababang sweldo. Nananakawin lamang pala ng mga korap. Hindi natin kailangang mamili sa dalawang magnanakaw. Marcos, Duterte, resign! Umalis na kayo dyan! Mayroong alternatibo at yun ang gobyerno ng mamayan. Kanya-kanyang siwalat ng hinaing ang mga labor group. Kasama rito ang mga manggagawa ng BPO at ibang private companies, pati mula sa hanay ng migrant workers. Para sa Alliance of Concerned Teachers, si 50 pesos kada araw lang ang naidagdag sa kanilang sweldo, samantalang male-maleta ang perang ninanakaw ng mga politiko. Ang ninanakawan po dito ay yung kinabukasan ng ating kabataang Pilipino. Ayon naman sa Alliance of Health Workers, sila ang humarap sa panganib noong pandemya, pero kinalimutan na daw ang kapakanan nila. Marami pong benepisyo ang hindi pa ibinibigay ngayon at laganap din po ang mga kontraktual sa aming mga pampublikong ospital. Para naman sa transport groups, tumaas ng tumaas ang kinikita ng mga may-ari ng kumpanya ng petrolyo na sinasabi nila'y kroni ni PBBM, samantalang ang mga tsuper ay lugmok sa hirap. Sa dami po namin, bilyon ang nagiging bayad namin o ambag sa tax. Pero wala pong proyekto ang gobyerno para sa amin. Bagkus ang mga malalaking kumpanya pa nito, nagmamalaki pa, lalo pa si Ramon Ang na nagmamayari ng Petron. Magmula daw po nitong January taon kasalukuyan hanggang October, kumita daw po sila ng 9.7 billion. Sa laki ng kinikita nila, ang aming mga driver ay patuloy din na lumiliit ang kinikita. Walang ginagawa ang ating gobyerno. Nais ng grupo na magkaroon ng Transition Council sakaling matanggal ang dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa.
Ang gusto nilang pinuno ay walang record sa korupsyon at human rights violation. Kaya kaisa daw ang WPAC at KMU sa magaganap na rally sa November 30. Panawagan nila na bahain ng taong bayan ang Luneta para maihayag ang pagkadismaya. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Binasura ng Korte Suprema ang very urgent motion ng kampo ni Senador Bato de la Rosa na humihiling kay Ombudsman Boying Remulla na ilabas niya ang umano'y arrest warrant mula sa ICC. Sa en-banc session ng Supreme Court, hindi nito pinaburan ang petisyon ng senador. Inatasan naman ng SC ang respondents na magsumite ng komento sa loob ng 10 araw kaugnay ng nasabing manifestation. Una nang sinabi ni Remulla na may kopya siya ng arrest warrant laban kay dating PNP chief na may malaki umanong papel sa bloody war on drugs ng Duterte administration. Patuloy ang pakikiramay at pagbibigay-pugay kay late veteran actress and humanitarian Rosa Rosal. Yan ang agenda report ng ating kasamang si Monique Tuzon. Live mula sa Heritage Park sa Taguig. Monique. Willard, the mood dito sa Heritage Park is very serene and elegant. A very fitting tribute to the Rosa Rosal, whose grace carried her from the silver screen to decades of humanitarian work. Familiar faces from entertainment, government, and the Red Cross quietly filled the chapel throughout the day. Ang ilan sa mga dumalo, sina Baby O'Brien, Boots Anson Roa, Jelly de Belen, and husband Ariel Rivera. And as we all know, Rosa Rosal wasn't just an actress. She was one of the brightest stars of Philippine cinema's golden years. But it was her second act as a passionate advocate for the Philippine Red Cross that defined her legacy. She helped bring blood donation into the national consciousness, championed disaster response long before it was institutional, and lived a life built around service. And in true Red Cross spirit, donations to their causes are happily received in place of flowers. Tonight, friends and admirers share quiet conversations about the Rosa Rosal they knew. Elegant, fearless, humble, and endlessly driven to help others. It feels less like mourning and more like celebrating a life beautifully lived. Hanggang bukas na lang yung wake dito sa Heritage Park from 11 a.m. to 11 p.m. Back to you, Willard. Maraming salamat, Monique Tuzon, nag-uulat ng live mula sa Heritage Park sa Taguig. U.S. President Donald Trump warns of a dramatic escalation ng kanyang drug war sa Mexico. Sa press conference, Trump floated the possibility of launching strikes or deploying American troops para labanan ang mga drug cartel. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. We have lost hundreds of thousands of people a year, death. And that's not talking about family destruction, that's talking about death. And much of it comes through Mexico. So let me just put it this way. I am not happy with Mexico, okay? Una na rin napabalita ang nagpaplano ang Trump administration ng new campaign targeting drug cartels in Mexico. Mexican President Claudia Sheinbaum has repeatedly said U.S. military action in her country without her permission will not happen. Ellen Adarna dropping bombshells after bombshell. In another explosive series of Instagram stories, nireveal ng aktres na hindi sila live-in ang asawa na si Derek Ramsey. Pinabarangay pa raw niya si Derek not just once, but twice. We had an agreement that this was like months ago, maybe 3 months ago. But we had an agreement that he won't come back until I move into my new place. To tell I'm gonna be gone forever. He was sent an invite, okay? He chose not to go. He was playing frisbee or golf somewhere. Yeah, so important, right? Ellen earlier posted screenshots showing Derek allegedly cheating on her days before naging sila noong 2021. And Ellen said she only found out about this 3 weeks ago.
Dinenay daw ni Derek ang allegations and even challenged the involved girl to come out. Pero sagot ni Ellen, awat na oy, deny until you die. Ayon pa sa aktres, Derek is convinced that his ex-girlfriend, quote, made him kulang. The couple tied the knot in November 2021 and welcomed their first child in October last year. Lea Salonga's son marks Transgender Awareness Week by opening up about his top surgery. Nick Shin took to Instagram to post ang kanyang pictures post-operation. September pa raw na mangyari ang surgery. And he waited to heal enough to share photos. Ayon kay Nick, the healing process was brutal but worth it. Dagdag niya, it's done wonders for his gender dysphoria and overall mental health. Nick also says he wouldn't be able to do all of this without the support of his parents. Siya yun bakit natawa ka? Anong may kulam? What do you mean Sabi may mo. kulam? I just read. I just pray that Derek and Ellen will find peace, and I really I don't want to meddle with the relationship because they've been married 1 year and I have a beautiful kid, and I just pray things would be okay. Right, and with you're them. friends with both of them, no? I am friends with both of them. Oo, so ako din naman. in any relationship, we pray the best for everybody, no? And I think this is very heartbreaking. Oo naman. We don't really know the real story, so Oo, ito lang ang we're just lumalabas. basing lahat sa mga IG ni Ellen Adarna, kumbaga. Matingnan ko nga mamaya. Hindi ko Naalala alam. ko, make tusok-tusok the fishball. Oo nga. Sabi ko, ano kaya yung make kulam? May ganon, ano? Kasi ang sabi ata niya, merong bowl dun sa bahay nila na may asin at may bawang. Sabi niya. Yeah, I think that's what she said. Okay. And if I remember what I read or kinuwento sa akin, Or basta saw parang may on ganun. Or IG. saw, pwede rin, yes. Yeah, may bowl na may mga asin at bawang. Maybe that's to ward away negativity, but not necessarily mangungulam ka. Kasi sa feng shui, maraming ganyan eh. So, sa mga kanto-kanto rin ng bahay namin may asin sa bote. Ano sabi ni Mar? Ha? Ang dami na naman daw naming alaga. Kasi kung may elepante doon, may ano. Kaya pala nagmamahal yung asin kami eh. mga alaga natin para daw kaming zoo. Kami rin, ganun din kami sa bahay. Sus, pare, ang dami ng mga hayop. Pagbukas mo ng pinto, bagong ang hayop na naman tayo. Sarah, nagrereklamo si Hobby. Hindi, I love you very much. How many cats do you have? 10. 10 cats and 6 dogs. And 6 dogs. Konti lang, 16. Love it. 10 and 6. 16. Yes, so konti lang. 16. Konti ba yun? It's a handful of time. But, we love them all. We love them all very We much. love animals. We love people getting back together or separating peacefully. And we were also, Ma'am Corina, in Cebu. Actually, I just remembered now, a few days ago when we were in Cebu, kasama po namin yung AKF Animal Kingdom Foundation with attorney and the group. We were giving relief goods, not just for the humans, but also for the animals na display sila and wala silang Ay, pagkain. bless kumbaga. you. Dapat naman. Huwag kalimutan ng mga Bakit napunta dito ang usapan ng sa mga hayop? Ayan, we love animals and we love Christmas. Si bro. Si Bro nandyan kasi. Si bro nagpapaalala ulit. 37 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky West. Ako naman si Willard Zeng. Ako naman po, si Mateo Gudicelli. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.